Hello mga Ipson. So, yan, ano na naman po tayo ngayon, magre-replanting. So, ito po yung mga gulay ko, ililipat po natin kasi po, siya, dinadaanan ng mga malalaking daga. So, para naman hindi sila mamatay kasi kinakain din nila. Kaya ililipat ko sila sa aking lalagyan. Isa siyang ice bucket na matagal na pong hindi nagagamit. So, nilagyan ko po ng lupa at saka una ay kukunin po muna natin sila isa-isa para po may ugat sila at madaling tumubo. So, ayan, malalaki na sila at saka matataba na. So, para mas madali silang tumubo ay kukunin natin sila na may ugat. So, ang napakaganda po pag may tanim tayo ng mga gulay ay nakakatipid. Aside sa nakakatipid is healthy po siya kasi wala po tayong nilalagay dito na mga ano bang tawag doon? Yung nilalagay sa mga gulay o mga halaman. Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko. Fertilizer. So, kung may nilalagay po tayo dito is organic fertilizer po. So, yun galing sa basura po kasi may mga part po kaming sinusunog like dahon o mga kahoy. Yun po, pag may itim na po na lupa, yun po ang ginagawa kong or pinagtataniman ko ng mga halaman ko. So, ayan po, healthy po siya at pwede po siya sa akin kasi ako po yung I'm a type of person na parang gusto ko lang po talaga sa loob ng bahay. Kaya, ayan. So, ito po yung lalagyan natin. So, nilagyan ko po yan ng lupa. Itatanim po natin sila isa-isa pero dito po is by group sila. Ang ginawa ko po is tatatlo or tag-aapat po na yung stem na kinuha po natin or binunot po natin kanina. So yun na po, pag may tanim po kasi tayo, hindi naman po katulad po sa amin na may mga bata po. I have 1-year-old and also 9 months old baby. So, kailangan po talagang magsabaw. So, pag mainit po ang panahon, tinatamad po akong lumabas kasi may parang maliit na palengke lang po dito. Tapos, hapon po sila nagdi-display. So, yan po. At isa pa po, hindi po talaga ako mahilig or parang hindi po talaga ako masaya kapag lumalabas. Ayan. Nasa loob lang po talaga ako ng bahay. Kung nakalabas man is nasa bakuran tapos nakikita nyo akong nagtatanim. Kung hindi naman nagtatanim is nagwawalis ng mga bakuran namin. So, yan na po at ating ililipat. Sana naman hindi na ito kainin ng ating alagang daga. Ay, nako naman. So, yan po ang gagawin natin. Kung may mga old container po tayo na hindi na po natin masyadong ginagamit, pwede naman po natin yun lagyan ng lupa at saka magtanim po tayo sa ating bahay. Lalo na po ngayon, mahal na po lahat ng bilihin at kailangan po natin kumain ng mga gulay kasi po nakakatulong po ito sa ating katawan. Diba? Sinasabi o nagdadarasal po tayo araw-araw na good health. Tapos paano po tayo magiging good health kung ang kinakain naman po natin ay nakakasama po sa ating mga katawan. Yung iniinom po natin is nakakasama sa ating katawan. Pwede naman tayong kumain ng ganon at saka uminom ng mga ganon, pero hindi po siya araw-araw kasi po nakakasama po talaga siya sa ating katawan. Isa pa po, ang bigay sa atin ng benepisyo sa pagtatanim is nakakawala po talaga siya ng stress. So,
ayan po, ito po yung stress reliever ko po. Yung talagang kahit na nasa bahay, nakakapagod po talaga kasi nakaka-stress din po kasi yung mga anak ko minsan, yun makukulit na, hindi po talaga natin maiiwasan, lalo na tayong mga momshies na naiwan sa bahay na ma-stress. So, yan po. Ah, minsan kinakausap ko pa nga yung mga halaman ko. Effective naman po kasi sabi po nila, lalo na po yung mga bulaklak. Sabi kasi sa akin ng lola ko nga, kakausapin ko raw para naman po yun namumulaklak po sila at saka blooming po yung plant. So hindi naman po parang ano na, parang baliw. Okay lang po yun, or katulad ko po na hindi po talaga ako masyadong lumalabas ng bahay. Kaya yan po, ito na po yung ating final na ginawa. Ayan. Ano po yan? Tinang ko tsaka lugbate. Medyo mahangin-hangin po sa labas at yan po yung sitaw po. Ayan. Thank you for watching.